Hello guys, so ngayon ay testingin namin tong Osmo Pocket no, kung maganda ba yung kanyang shot no, kasi pupunta tayo ngayon ng UP. At ayan, naka wide angle siya, so kitang kita lahat, pati si Mama Bear. Galing oh, tayo mo, kita tayo lahat oh. Very nice, di ba? Hindi na kailangan na ilapit-lapit pa. So hello guys, so ngayon nandito kami sa may UP no, so testingin ko yung binili ko na bagong camera no, kasi syempre as a vlogger, kailangan natin mag-upgrade. So nag-upgrade ako from Osmo Pocket 2 ngayon Osmo Pocket 3. So ito yung ginagamit natin ngayon. Yan, so sa mga naghahanap ng ganitong unit, wala kayong mabibili kasi wala siya sa SM, wala siya sa mga malls. Kasi lahat sila sold out. So meron ako nabili through online sa may marketplace no, so lakasan lang ng loob. Nabili ko siya from Japan raw. Okay, so nag-hoard sila from Japan tapos binibenta rin dito sa may Pilipinas. Ang bili ko dito is 39,990. So tawad 10, so 40,000 yung bili natin. So ito yung pangatlo kong Osmo Pocket no, kasi ay pang-apat na pala. Kasi meron ako naging dalawang Osmo Pocket dati. Yung part 1, kaso buy and sell, binibenta ko. Pangalawa yung 2, which is yung ginagamit ko sa mga vlog din. Ito na yung 3. So marami raw siyang upgrade na kasali. So hopefully mapakinabangan natin lahat na upgrade. Ngayon sa mga nagustuhan ko sa kanya, yung malaking screen niya. Yan, yun nasa may harapan. So 2 inches yung screen niya. So very good. Kasi dati maliit na maliit, so hindi mo na halos makita yung screen. Tapos 1 inch sensor. No? Maganda kasi yun sa mga low light condition. No? So pag madidilim, maganda siya. Tapos may kasama siyang itong DJ mic na 2. So hindi ito mga technical na terms kasi hindi ako mahilig sa ganun. So ito lang ay talagang standard na test lang no, ng isang gumagamit lang talaga ng Osmo Pocket. Okay, so mga technicalities, research nyo na lang. So nandito kami banda sa may Sunken Garden. So dito yung mga pagkain. Ito ngayon medyo mahangin dito. So hindi ko pa sure kung naririnig siya sa may mic. Pero mamaya makikita natin no, kung naririnig ba siya sa may mic pagka ine-edit na natin yung video. So actually binili ko to no, kasi na-hype lang ako sa mga vlogger. Ito yung ginagamit nila ngayon. And tinesting ko siya no, comparison sa may CV1 yung ginagamit ko sa pang-vlog ko. Hindi man siya mas maganda sa CV1 pero pwede na siya no. Hindi kamukha ng Osmo Pocket 2 kasi kapag low light ay hindi siya maganda. So hindi ko siya pinalit sa may ZV1. So ngayon itong Osmo Pocket 3, tingin ko ito yung ipapalit ko sa may ZV1. Okay? So yung ZV1 ko guys, yun yung ginagamit ko again pang vlog no. So kung gusto nyo i-avail yun, so PM lang kami sa aming page, The Printing Shop. Kasi for sale na yung ZV1 ko. Actually nabili ko yun, siguro mga 40,000. Then plus accessories, siguro abot yun ng mga 45,000. So binibenta ko siya ng 25. So ganyan lang naman talaga ang buhay, buy and sell. So ang pinagkaiba niya pa sa may Osmo Pocket 2 no, yung bokeh effect niya. So makikita nyo sa may likod ko, blurred siya no. Sa Osmo Pocket 2, lahat malinaw, lahat malinaw. Yung iba mas gusto yung gano'n na lahat malinaw, pero laging ganun yung mga video ko no? So try naman natin na merong bokeh effect kapag video. And isa pa sa maganda sa kanya no, yung Wi-Fi function niya, grabe to. Walang delay. Yan, so iko-connect ko muna sa aking cellphone. So makikita nyo na yan. Ayun ako. Hello, hello, hello. Yan o. Yan, so yung ginagandahan sa kanya no. So meron kayong live view dito sa may cellphone. Nakita yung sarili ko sa may live view no. So tingnan natin kung gaano kalayo yung kaya niyang abutin. So pupunta ako hanggang doon sa may malayo. No, pero actually itong mic na to is meron talaga siyang sariling recorder niya no. So pwede kang hanggang sobrang layo mo na magre-record pa rin yung voice mo. Pero try lang natin no, kung hanggang saan umaabot yung mic. Okay? So layo lang ako guys. Yan, so ang ginagandahan dito, nakikita ko yung sarili ko. Kanina na-disconnect no? Yan, sa ganito kalapit pwede na ulit siya i-connect. Yan, so ang next natin na gagawin dito sa may cellphone ko no, so i-highlight ko lang yung mukha ko yan para ma-detect yung mukha ko. So ang gagawin natin ngayon is lalayo ako. Tapos tingnan natin kung susundan ako kasi sumusunod yung Osmo Pocket Ayan, no? So sinusundan yung pagmumukha ko. Okay, no? So punta ulit tayo dito sa may kabila. Yan, so sumusunod rin siya dito guys. Very good, very nice. Okay, so tingnan natin. Try natin ikutan si Mama Bear. Okay. Yan yung asawa ko. So kita na. Punta tayo sa may kabila. Okay. So dito tayo. Yan, so sinusundan. Oh! Bakit ganun? Hindi na ako nakita. Tapos nakita nyo naman yung HDR effect niya, no? Yung clouds, very nice naman yung quality niya. And so try ulit natin. Nakikita pa rin ako. So lapit nga ako konti. Okay, yan. So testingin natin ganito ako kalapit dyan. Okay, no? So sana hindi na mawala yung focus. Let's go! Yan, so bigla siyang nagdi-disconnect no, kapag yan, pag masyadong mabilis yung kilos. Pero yan, nakalabag yung Osmo Pocket so walang mahawak na tao. And nadidetect niya naman yung mukha ko kaso kailangan nyo mas siguro merong mesa or mas mataas sa tripod no, para mas maganda yung angle kasi tingnan nyo ang baba ko.
Hi! So hindi ko na siya guys in-unbox no, kasi katulad nga na sinabi ko kanina ay hindi naman to technical. Pero pakita ko na rin sa inyo, nasa loob ng kanyang box no, syempre meron siyang bag. Yung Osmo Pocket 2 wala siyang bag Tapos kasama yung mic syempre. Tapos yung wind muff. Then sa may loob ng bag niya ito yung mga kasama. So merong yung pinaka-case niya. Pero sabi nila hindi raw to recommended tong case na to kasi pangit raw to at nakakasira raw to ng gimbal. So ang proper way raw ng pag-aalis niya ganito raw. Diba? So nakapasok siyang ganyan. So ang gagawin mo raw, ipipress mo raw muna dito. Yan, para umangat muna to. Tapos saka mo siya hihilahin. Yung iba kasi ang ginagawa nila, from dito, hinihila nilang pag ganon, kaya nasisira. So ang tamang paglalagay niya naman, so ito muna, tapos saka mo siya igaganyan. So meron siyang external battery, no? So kung naubusan kayo ng battery, pwede nyo ito ikabit doon sa may ilalim ng Osmo Pocket 3, no? Para mag-charge siya. Tapos ito yung extension ng handle. Sobrang liit niya naman, no? Kasi yung Osmo Pocket mismo, mahirap siyang gamitin no, kapag maliit yung handle niya. Tapos ang isa pang purpose pala nito, no, meron pa kasing isang accessories dito na pwede nyo rin ikabit sa may battery pack. So ito, meron siyang kasamang tripod na. Kasi kung ito ikakabit nyo mismo sa may Osmo Pocket 3, hindi pwede no, kasi wala siyang yung ganito, yung pinaglalagyan ng tripod. Ito, yung nasa ilalim niya. Yan, so ang ginagandahan niya pa, no, meron siyang product showcase mo. So ibig sabihin nun, kapag nilagay ko to dyan, yan, nagpo-focus siya. Tapos pag naliso siya, pabalik sa akin. Okay, focus, balik sa akin. Meron siyang cable, syempre pang charge. Ito, yung isa pa, yung last na nakalagay sa kanya. Ito, yung wide angle lens niya. Yan, so ito, tingnan nyo ako So ito siya. Then ito ay magnetic. Okay, yan. So medyo lumapad siya ng konti. Okay, so yun yung mga kasama guys sa loob ng kahon niya. So again, libot muna kami no, para makakain na kasi nagugutom na yan ako. Yan, so hello guys. So habang papunta tayo doon sa may kakainan namin. So sa mga merong Osmo Pocket 2 dyan at gusto nyo malaman kung ano yung pagkakaiba nila, no? So ito lang yung mga napansin yung mga pagkakaiba nila. Sigurado may mga makakaligtaan ako, no? Pero ito lang yung iba. Unang-una syempre yung monitor niya nga, which is 2 inches na kasi yung dati is 1 inches lang or mas maliit. So ito kitang-kita nyo kaagad yung itsura nyo, okay? Pag nag-vlog kayo, kitang-kita nyo kaagad dito. Pangalawa yung mic niya, syempre yung unang mic is DJI Mic 1, ito yung DJI Mic 2 na. Ang ginagandahan nito, kamukha ano sinabi ko kanina, meron siyang sariling internal storage. So yun guys yung pinaka-contingency plan, no? Halimbawa nga lumayo kayo ng lumayo tapos naputol yung inyong connection from mic to Osmo Pocket 3, no? So nandoon pa rin yung recording. Tapos pangatlo ko nakita, mas malaki tong Osmo Pocket 3, no? Dahil nga sa may 1-inch sensor niya. Pero ang ginaganda kasi pag 1-inch sensor, no? Katulad nito, alas 6 na yata ng gabi or higit na, maganda pa rin yung quality niya. Okay, kasi kapag yung Osmo Pocket, pag madidilim na ganito, mapapansin mo na graininess eh. Kaya ang ginagawa ko doon, pag ina-edit ko na yung mga video, ay inaalis ko yun, no? So mamaya titingnan natin, no, kung ano yung magiging itsura kapag ka in-edit ko na tong video na to, no? Kung maayos pa rin ba siya o kailangan pa natin yung post-process, no? Dahil nga sa may mga grain, yung mga film grain, alam nyo naman yun eh. Kapag ka madilim na siya, ganun yung nangyari. Kapag ka cellphone naman kasi guys ginamit nyo, tapos nagre-record kayo sa gabi, mapapansin nyo, ang gumagana lang doon is yung EIS o yung Electronic Image Stabilization, no? Kaya kung mapapansin nyo, parang kumakalog yung camera nyo. Hindi kamukha nito guys, no? Kasi yung gimbal niya talaga is totoong gimbal, okay? Hindi siya yung electric lang. Isa pa sa pagkakaiba niya sa Osmo Pocket 2, itong mic nga na to is pwede mo na siyang i-connect direkta sa may Osmo Pocket 3 nang hindi mo na kailangan gumamit ng pinaka-extension. Kasi sa Osmo Pocket 2 guys, no, kailangan mo yung pinaka-extension para mag-connect yung mic dun sa may Osmo Pocket 2. And lastly guys, na nakita ko na pinaka-pagkakaiba nyo dun sa may Osmo Pocket 2 is yung Wi-Fi, no? So pwede mo siyang ma-view through cellphone mo, no? So connection ng Osmo Pocket through cellphone, no? Kasi walang ganito sa Osmo Pocket 1 at sa Osmo Pocket 2. Tapos ang ginaganda pa no, pwede mo i-transfer yung mga files mo from Osmo Pocket 3 papunta sa may cellphone mo nang hindi ka gumagamit ng cable. Kung nakagamit na kayo guys ng Share It, no? So ganun siya kabilis, ganun kabilis guys yung pag-transfer niya. Lalong-lalo na kapag 4K yung tinatransfer mo, syempre alam natin na malaking file yon. So wireless transfer from Osmo Pocket 3 to ating cellphone, no? So yun ang isa sa mga pinakamaganda kong features na nakita, no? Kasi yung iba kasing vlogger, hindi sila gumagamit ng laptop. Ang ginagamit nila ay mga cellphone lang, no, sa pag-edit nila ng mga videos nila, no. So napakalaking tulong nun kung isa ka ring vlogger na kamukha ko tapos gusto mo lang mag-edit through cellphone. And about sa may picture quality naman, papakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang picture, no, kapag ganito na alas 6 na ng gabi. So papakita ko sa inyo ganito guys yung quality ng kanyang picture. At kapag ka low light, nasa loob ng kwarto, ganito naman yung itsura ng kanyang picture. So yan guys yung aking not so technical review nitong Osmo Pocket, no. So unang-una nag-enjoy kami sa paglilibot dito sa may UP, exercise kami at syempre na-review ko tong Osmo Pocket, no? So maraming salamat sa panonood nyo. See you on my next video at bye-bye.